naman tayo magiging sincere sa mga pag-uusap, kung meron man, at lagi tayong magiging maingat para sa interes ng bayan at para sa interes ng bawat Pilipino. Nilinaw ng Malacanang na nananatiling maingat ang Pilipinas sa usapin ng posibleng joint oil exploration sa China sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat bukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng opsyon, kabilang ang joint exploration, wala pa umanong kasalukuyang negosasyon o konkretong usapin hinggil dito. Binigyang diin na kung sakaling magkaroon ng ganitong hakbang, isa sa alang-alang ang kapakanan ng bansa at ng bawat Pilipino. Dagdag pa ng opisyal, mananatiling tapat at transparent ang gobyerno sa anumang posibleng pag-uusap habang pinangangalagaan ang soberanya ng bansa. Kung merong plano man, kung magkakaroon man ng joint exploration, alam naman natin ang Pilipinas sa pamumuno po ni Pangulong Marcos Jr. ay open. Sabi nga niya ay nothing is off the table. Pero sa ngayon ay walang pinag-uusapan, walang anumang update. Iginiit din ito na kung sakaling gumulong man ang usapin, patuloy na isusulong ng pamahalaan ng karapatan nito, walang isusukong interes ang Pilipinas at walang anumang lihim na kasunduan. Lagi naman kung ano ang nararapat sa atin at kung anong karapatan natin, yan naman ang ipaglalaban ng Pangulo at ng administrasyon na ito. So, walang mawawalang interes, walang ipamimigay ng interes. Basta tayo lagi sisir, walang secret deal. Ganito rin ang pananaw ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal. Aniya, kailangan ng iba yung pag-iingat ukol dito. Binigyang diin niya na anumang kasunduan ay kailangang sumunod sa konstitusyon at umiiral na batas ng Pilipinas. Aniya, malinaw na ito sa naging desisyon ng Korte Suprema na nakasaad na hindi maaaring isantabi ang pambansang interes sa mga ganitong kasunduan. The only thing we could say is that when it comes to joint exploration and development, we do have the Constitution and our laws to contend with, and any joint effort has to abide by the Constitution and the laws. Nagbabala din ito sa posibleng implikasyon nito sa West Philippine Sea. Dapat isaalang-alang ang karanasan ng ibang bansa sa mga kahalintulad na kasunduan, gaya ng mga naunang joint arrangements sa mga bansang Korea at Japan na umano'y nagbigay ng pagkakataon sa China na palawakin ang presensya nito sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zones o EEZ at continental shelves. Given our experience, very cautious. No? Also the experience of other countries around us. Dagdag pa ni Professor Batong Bakal, kailangan munang makitaan ng sinseridad ng China bago umusad ang anumang kasunduan. Sa ngayon, hindi pa natin masabi especially when it comes to the West Philippine Sea. The rhetoric coming from China particularly is not a good basis for any kind of trust or confidence. No? So I think that this agreement has to be first preceded by demonstrations of sincerity and trust and confidence. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.